Ngayong hapon sa ating pong meditation ng Lord's Supper, lagay natin ang paksa sa isang tanong, mapapatawad ba ako ng Diyos? At isang talata sa banal na kasulatan na makapagpapatunay na makapagpapatawad ng Diyos anumang uri ng kasalanan. At buksan natin ito sa Nehemiah chapter 9 verse 17. Nehemiah chapter 9 verse 17. Bago po dumating ang verse 17, ipinaliwanag dito ni Nehemiah ang kasalanan ng bayan ng Diyos na sa kabila ng kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay, sa kanilang pananagana, sa kanilang pananagumpay sa buhay na ito, sa karamdaman, sa kaaway, sa kalagayang pamumuhay, sila ay pinagpakitaan ng Diyos ng kabutihan. Ngunit sa kabila ng kabutihan ito, sila po ay naging makasalanan. Sila po ay nagkasala. Kaya ang tanong, mapapatawad kaya sila ng Diyos? Sa kabila ng lahat, basahin natin ang verse 17. At ayaw nilang sumunod at hindi naalala ang mga kababalaghan na iyong ginawa sa gitna nila, kundi naging matigas ang kanilang ulo at pumili ng isang pinuno upang bumalik sa kanilang pagkabihag sa Ehipto. Ngunit ikaw, Diyos, ay Diyos na handang magpatawad, mapagpala, mahabagin, hindi magagalitin, sagana sa sapat na pag-ibig, at hindi mo sila pinabayaan. Napanghawakan po natin yung dalawang bahagi ng talatang ito na siya makapagbibigay sa atin ng katiyakan na ang Diyos ay makapagpapatawad sa atin. Ang sabi dito, ngunit ikaw ay Diyos na handang magpatawad, mapagpala at mahabagin, hindi magagalitin, sagana sa tapat na pag-ibig, at hindi mo sila pinabayaan. Tayo po'y manalangin. O Panginoon, nais naming makita ang kagandahan ng iyong biyaya sa pag-aalala namin ng banal na hapunang ito na pinag-uutos sa amin ng Panginoong Kristo. Na sa tuwing gaganapin namin ito, amin pong alalahanin ang kanyang dakilang katubusan at dakilang pag-ibig ng Diyos sa amin pong mga makasalanan na nasa lusak po ng karumihan, ngunit hinango tungo sa kaliwanagan. Gawa nga po magbigay ito sa amin ng pag-asa sa lahat po ng aming mga kasama dito, na sila man ay kaya pong patawarin ng Panginoon, gaano man kaitim ang kanilang mga kasalanan. Lahat ng ito ay samdalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Now ang Diyos nagpahayag ng kanyang sarili sa pamamagitan ng banal na kasulatan kung sino siya. At hindi niya tayo iniwang manghuhula kung sino ang Diyos sa ating buhay. Dito po sa paksang ito, ang pakikitungo ng Diyos sa National Israel o sa bayang Israel ay walang pagkakaiba sa pakikitungo niya sa spiritual Israel, na walang iba kundi ang Iglesia. Bagamat hindi tayo karapat-dapat nang higit sa bayan Israel sa kahabagan ng Diyos, ngunit dahil kay Kristo, siya'y nalugod na pumili at magpatawad sa kanyang mga pinili. Now, at dito makikita natin na ang Diyos ay handang magpatawad sa kasalanan ng kanyang mga tao. At mayroon pong ilang mga dahilan. At titignan natin ang tatlong dahilan kung bakit ang Diyos ay handang magpatawad. Muli kong babasahin ang Nehemiah 9:17b bilang ating springboard. Hindi po yun ang akin pong isa-isahing talakayin, kundi po ay ito isang springboard upang sisirin natin
ang mga kadahilanan ng Diyos kung bakit handa siyang magpatawad sa ating mga kasalanan. Muli, ang sabi po sa Nehemiah 9:17b, ngunit ikaw ay Diyos na handang magpatawad, mapagpala at mahabagin, hindi magagalitin, sagana sa tapat na pag-ibig, at hindi mo sila pinababayaan. Nahayaan natin, ito po ay i-define ng banal na kasulatan, yung katangian ito ng Diyos sa kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Unang-una po, ang dahilan kung bakit mapagpatawad ang Diyos sa ating mga kasalanan ay dahil sa kanyang walang hanggang layunin. God can forgive our sins because of His eternal purpose. Walang hanggang layunin. Nabasahin natin ang ilang mga talata upang makita natin ang walang hanggang layunin ito ng Diyos. Unang-una po ang Revelation chapter 13 verse 8. Ito po yung tumutukoy sa huling panahon na lahat ng tao sa lupang ito ay sasamba sa halimaw imbes sa ating Panginoon. Na ito yung time na kung saan ang mga tao ng Diyos ay dadalhin na sa kanyang kaharian. Ngunit ang maiwanan po, sila ay sasamba lahat sa halimaw. Ang babasahin natin, Revelation chapter 3 verse 8. At ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa Kanya. Hindi po sa Diyos, kundi sa halimaw, verse 5, verse 6, verse 7, paliwanag dyan. At hindi lamang ang lahat ng naninirahan sa lupa sasamba sa Kanya, sapagkat lahat, ang sabi dyan, na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Sapagkat sila po ay hindi po nakasulat sa aklat ng Kordero. Sa mga tuwid, lahat sila sasamba sa halimaw. Na kung saan, ang sabi dyan sa huling bahagi ng pangungusap, nasa ang Kordero ay pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Naroon po yung eternal purpose ng Panginoon. Bakit siya magpapatawad? Sapagkat bago pa lamang likhain ang mundo, bago pa lamang ilatag ang sanlibutan, itinakda ng pinaslang o paslangin ang ating tagapagligtas para sa kapatawaran ng kasalanan. So ano po ang nakikita natin? Yung pong eternal purpose ng Panginoon dapat mangyari sa ating kapanahunan. Then, buksan po natin ang Ephesians chapter 3, verse 8 and 12. Ito pong layunin ito, hindi po ito nalaman ng lahat ng tao. Ito po ay naging hiwaga, naging lihim po sa lahat ng tao. Ngunit, nung ito po ay ipahayag, marami po ang napatawad ng kasalanan. Basahin natin, Ephesians chapter 3 verse 8. Si Pablo mismo nagsabi, dati si Pablo, siya yung mag-uusig sa mga Kristiyano, sapagkat hindi niya alam ang hiwaga ng Diyos, yung kanyang eternal purpose. Ang sabi dito, ngunit nung maging Kristiyano siya, nalaman niya kung ano yung eternal purpose na yun. Ang sabi dito, bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal. Ang biyayang ito, ano po yung biyayang tinutukoy? Verse 7 po, tungkol sa Ebanghelyo. Biyaya ang tawag ni Pablo dyan, yung Ebanghelyo, the Gospel of Salvation, at yung kanyang calling, yung kanyang pagkakatawag. Bagaman ako ay ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga Hintil ang mga di masukat na mga kayamanan ni Jesucristo. Yung kung hindi masukat na kayamanan ni Jesucristo na itinakda ng Diyos before, sa eternal pa lamang, ito ang kanyang eternal purpose, na unwaan ni Pablo, ito yung nasa Ebanghelyo, at ngayon, itinuturo niya para sa lahat ng tao. Verse 9, at maliwanagan ang lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga, na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos
na lumalang ng lahat ng mga bagay upang sa pamamagitan ng iglesia, sa iglesia po, dito ipinapangaral, ano? Sa pamamagitan ng iglesia ay may paalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa sangkalangitan ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Dito po sa iglesia, ini-equip ang lahat ng mga banal upang ang mga banal naman ang siyang magpahayag nito saan man silang trabaho, sa gobyerno man o sa lahat ng kapamahalaan, sila po magpapaliwanag tungkol saan iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Sabi sa 11, ito ay ayon sa walang hanggang panukala, according to the eternal purpose na Kanyang ginawa kay Kristo Jesus sa Panginoon natin, na sa Kanya'y makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob at pagtitiwala sa pamagitan ng ating pananampalataya. Tingnan nyo, nung may palawanag ang Ebanghelyo, naunawaan ito ng mga tao. Kaya naman ang mga tao sumampalataya. At dahil sila sumampalataya, malaya silang nakakalapit ngayon sa trono ng biyaya ng Panginoon upang matanggap ang dakilang layunin ng Diyos sa ikaliligtas ng Kanyang mga tao. So nakita niyo equipping of the saints, and the saints naman, sila naman yun ang gagawa ng ministry upang lumawak ang katawan ng ating Panginoon. Ito yung pananiwanag din ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Ang sabi rito, subalit kagayang nasusulat, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ano tinutukoy dito? Yung pong eternal purpose ng God, nandyan sa Ebanghelyo, na wala pang matang nakakita, wala pang nakarinig na tainga, hindi pa pumasok sa puso ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Diyos upang sila ay maligtas. Na marami pong mga interpretation dito. Sabi na, baka ito yung langit na hindi pa nakikita. No, ito po ay napakalinaw Ebanghelyo na gospel of salvation. Sapagkat ito po ngayon ay ipinahayag na hindi ito sikreto. Verse 10, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Hindi na po ito tago, no? Yung Ebanghelyo, ito'y hayag. Ito'y tungkulin din ng bawat banal na humayo upang ipaliwanag ang dakilang layunin ng Diyos sa kanilang mga lugar. Kaya bago pang magrebelde si Adan, tiniyak na ang kasagutan at katubusan sa mga tupa ni Kristo. Yun kanyang eternal purpose. Sa takdang panahon, ipinahayag ito upang ang mga tinakda, mga hinirang before the foundation of the world, makarinig sila upang sila po ay maligtas. Nakita natin 1 Corinthians 15:22. Ang sabi, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Nang maipahayag si Kristo, maipahayag ang eternal purpose sa lahat ng tao, sila po ay mabubuhay. Mabubuhay ng isang bagong buhay. Kaya bago pa lamang magrebelde si Adan, tiniyak na po ang katubusan. At bago pa bumagsak si Adan, si Jesus ay tumayo ng kasiguruhan at tagapamamagitan ng tipang biyaya. Before the foundation, yung kagandaan dito. Kaya ang Diyos po ay handang magpatawad not because of our goodness, hindi dahil sa ating pong pagsisisi, kundi dahil po itinakda ng Diyos yung kanyang kapatawaran sa iyo sa sandaling ikaw ay sumampalataya at magsisi. Kaya yung ating panampalataya at pagsisisi, instrument lamang ito para matanggap natin ang kanyang eternal purpose sa buhay natin. Walang tao na panghawakan ng panampalataya siya naligtas. Hindi po panampalataya ang tagapagligtas, kundi si Kristo na itinakda bago pala maglikhain ang
mundo. Kaya sabi nga sa Hebrews chapter 13 verse 20, ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoon Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan. Yan po ang ating kaligtasan. Now, kung ang ating kasalanan sa lupang ito na nagagawa ay ating pinoproblema, marami pong hindi nag-take ng Lord's Supper dahil makasalanan daw siya. Now, saan pa namabatay ang ating kapatawaran? Hindi sa ating pag-atras, hindi sa pamagitan ng ating kabutihan. Now, ang Lord's Supper ay yan po ay ginagawa ng mga taong makasalanan na tumanggap ng kapatawaran. Hindi po yung ating aktong kasalanan ang siya makakapigil noong Lord's Supper, kundi yung ating pong aktual na kasalanan, yung po makapagpipigil sa atin para makalapit sa banal na trono, dapat natin itong pagsisihan. So napakaganda po ang ginawa ng Panginoon. Mapapatawad ka ba sa iyong kasalanan? Of course. Why? For first reason, dahil sa kanyang eternal purpose. Sa kanyang wala hanggang layunin. Then secondly, mapapatawad ka ng Panginoon sa iyong kasalanan dahil sa kanyang gracious provision, sa kanyang mabiyayang panustos. Nag-provide ang Panginoon ng isang bagay na kung saan matatabunan ang iyong kasalanan. Hindi sa pamagitan ng iyong kabutihan, hindi sa pamagitan ng iyong kasamaan, hindi ka mapapatawad. But God, siya po yung nagbigay, nagtustos, nag-provide po ng kapatawaran sa atin. Galatians chapter 4, verse 4 to 7. Ganito ang sabi, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan, ibig sabihin, sa ilalim ng condemnation, because ang kautusan ang nagko-condemn sa atin as sinners. Tayo under condemnation. Upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop bilang mga anak. Sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya't hindi ka naalipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana. Na unang-una, mapapatawad ka na yung kasalanan dahil sa walang hanggang layunin ng Diyos. Itinakda niya na ito. At upang ito po ay mag-materialize, isinugo niya ang kanyang buktong na anak na siyang mamamatay para sa iyong lugar. Nang sa ganon, yung Espiritu ni Kristo na tanging anak ng Diyos ay ibigay din sa ating puso, kaya tayo nakakatawag ng Abba, Father. Now, ang Diyos po nag-provide na ito. Kaya ang tanong, mapapatawad ba ako sa aking kasalanan? Of course. Bakit? Unang dahilan, dahil sa kanyang walang hanggang layunin. Ikalawa, dahil sa kanyang mabiyayang provision ng kanyang panustos. Now, hindi namatay si Kristo para maging mahabagin ang Diyos sa atin. Remember that. Kundi, yung pong kamatay ni Kristo, ito yung resulta ng eternal purpose of God. Yung kamatay ni Kristo. Now, sa kadakilaan ng Diyos, mula sa kanyang sinapupunan, sa bosom of the Father, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. For God so loved the world. Anong grace yun? Common grace. Because gospel is for all people. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That is common grace. Para sa lahat. Whoever believes, ano yun? Anong grace? Special grace. Dahil ang Diyos lamang ang nagbubukas ng puso para sumampalataya sa Kanyang ibinigay. Whoever believes shall not perish but have everlasting life. Yung kadakilaan ng Diyos, mula sa Kanyang sinapupunan, isinugo niya ang Kanyang bugtong na anak.
ang Diyos sa kanyang kabanalan. Ano ibig sabihin ng kabanalan? Pag banal ang Diyos, galit siya sa kasalanan. Namumuhi siya sa kasalanan. Hindi na kayang tignan ang kasalanan sapagkat ito po ay talagang napakalaban ng kanyang kabanalan because God is perfect, holy. Kaya mahigpit siya sa kautusan, mahigpit siya sa batas. Mahigpit na mahigpit ang Panginoon. Kaya ang Diyos sa kanyang kabanalan at mahigpit niyang katarungan ay hindi siya basta-basta nagpapatawad ng kasalanan ng tao. Hindi siya basta-basta nagbibigay ng patawad sa mga kasalanan nang walang pagbibigay galang sa kanyang katarungan. Kaya nga, ang sabi nga sa Ezekiel 18, Ezekiel 18, I think, yeah, 18, 20, Ezekiel 18, verse 20, ano pong sabi roon? Ang taong nagkasala, mamamatay. That is God's righteous o kanyang pagiging makatarungan, ang kanyang justice. The man who sinned, die. Sasabi dyan, ang anak ay hindi magdurusa dahil sa kasamaan ng ama. Ni ang ama ay magdurusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Yung po yung kahigpitan ng katarungan ng Diyos. Sino man ang nagkasala, mamamatay siya. Kaya nga po, ang kaligtasan natin hindi nakabatay sa ating asawa. Ay, lalapit na ako, sasamba ko, pastor, sasama ko sa church yun. Kung yung misis ko muna ang una, at siya yung magbago. Hindi yan nakapaligtas yung asawa mo. Ikaw mismo ang dapat lumapit sa Diyos sa iyong sarili. Dahil ikay makasalanan, mamamatay ka sa iyong kasalanan. At ang misis mo, mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Yan ang sinabi dyan. Yun po yung kahigpitan ng katarungan ng Diyos. Yun ang kanyang kabanalan. Wala pong, ang Diyos hindi basta-basta nagbibigay ng patawad sa mga kasalanan. Kaya nga, ang Panginoon mismo, Diyos na makapangyarihan sa langit, bumaba siya, gumawa siya ng katawang tao upang mabuhay dito sa lupa bilang kumakatawan sa atin, bilang pagganap na pagsunod ng ating Panginoong Jesucristo. Naalala mo yung Matthew chapter 3 verse 16 na si Jesucristo ay lumapit kay John the Baptist, right? Para magpabautismo. Na alam natin ang preaching ni John the Baptist ay bautismo sa pagsisisi. Right? Kaya sabi ni Juan Bautista, hindi mangyari ito. Sabi niya, Panginoon, dapat ako ang bautismohan mo at hindi ikaw. Pero sabi ni Jesus Christ, hayaan mo mangyari ito sapagkat ito ang katuparan ng lahat ng katuwiran. So, ang bautismo ba, ito ba ay kaganapan ng lahat ng katuwiran? Hindi po. Yung pong pagbautismo kay Jesucristo, yung po yung lumalarawan sa pagtupad ng lahat ng katuwiran. Nabagamat siya'y walang kasalanan, siya po'y naki-identify sa tao bilang makasalanan upang kanyang tanggapin ang lahat ng parusa ng kasalanan ng lahat ng tao. Nagpailalim si Kristo ng bautismo. So, anong bautismo yun? Yung kanyang kamatayan. Pagiging Diyos, matay siya, hinigang siya, kaya nga siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Upang ang sino mang tao na sumampalataya kay Kristo, dapat niyang ganapin ang bautismo sa tubig bilang kanyang pagrespeto at pananampalataya ng kaligtasan niya ay bunga ng bautismo ng kamatayan ni Kristo. Isinasagawa natin, ina-actualize natin ang buong kamatayan ni Kristo na siyang nagligtas sa atin. Kaya nga, yun po yung dalawang ordinansa. Baptism and Lord's Supper.
Hindi ka pwedeng maging Kristiyano na hindi ka nagpapahayag na ikaw ay niligtas ni Kristo. Paano mo mapapatunayan na ikaw nga ay sumampalataya kay Kristo sa kanyang kamatayan? Kailangan sundin mo kanyang utos, magpa-bautismo sa tubig, sapagkat yan ay ginanap natin ang mapiyayang provision ng Panginoon, kanyang panustos. So nakita natin, mapapatawad tayo sa ating kasalanan. Una, dahil ito'y buhat sa walang hanggang layunin. Ikalawa, dahil ito'y dahil sa kanyang mabiyayang panustos. At pangatlo, mapapatawad tayo sa ating kasalanan dahil sa kanyang kasiyasiyang pampalubag loob. Ano po ba yung pampalubag sa Tagalog? Sa Bisaya? Pampalubag loob, ibig sabihin yan ay para mawalang galit, di ba? Sa Bisaya na pakapin, yung dagdag. Alam mo, pagka bumili ka ng ng ginamos, yung bagoong, yan yung bagoong sa Bisaya eh. Tapos, tatawag ka, walang tawad ito. Kung biro naman, ₱5 na lang, isang hindi, size talaga yan. Naku naman, galit pa ang loob mo, sama ang loob. Sige na nga, bigyan mo ako ng isang takal. Tapos, binigyan isang takal, halagang size. Di ba, dadagdagan ko yan. Ang dinagdag, higit pa rin sa isang takal. Sino ba hindi maglulubag ang loob mo niyan? Yeah? Pampalubag loob. Ang Diyos po ay nagbigay ng kasiyasiyang pampalubag loob na gusto kong paliwanag ito. Bakit po mayroong pampalubag loob ang Diyos? Upang ipakita ang kanyang katuwiran. Basahin natin ang Romans 3:25. Ang pampalubag loob ng Diyos sa ating makasalanan, ang Diyos ay araw-araw pong napupuot sa atin. Akala natin, God is love. Totoo, God is love. That is His character forever. Hindi mangyari. Pero hindi naman hanggang God is love, ay iniibig tayo araw-araw. No. Ang Diyos ay galit sa atin araw-araw. At hindi lang yan. Romans chapter 1 verse 18, kanyang pinababagsak ang kanyang puot, ang kanyang galit sa lahat ng tao na nagsusuppress ng katotohanan, na hindi tinatanggap ang katotohanan, bagkos binabaliwala. Nasa judgment sila ng Panginoon. Yan po ang sinasabi. Pero dahil dyan, upang maglubag ang kalooban ng Diyos sa puot sa kasalanan, ang sabi nito sa Romans 3:25, na siyang inalay ng Diyos bilang handog na pagtubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Si Kristo ngayon, binigay ng Diyos at mamatay siya nang sa ganoon ang puot ng Diyos sa kasalanan ay maglubag dahil kay Kristo. Dahil sa kamatayan ni Kristo, ang kanyang perfect obedience, active and passive, naglubag ang puot para sa ating lahat. Kundi na kay Kristo. Kaya sabi dyan, na siyang inalay ng Diyos bilang handog na pagtubos sa pamamagitan ng kanyang dugo, na mabisa sa pamamagitan ng panampalataya, ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Now, ano po yung sinabi dyan? Ito ang kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos. Ano po ibig sabihin nun? Mamaya-maya po. Isa pong talata. At dahil po sa pagkakatawang tao ni Kristo, na yun ang layunin from eternity, ang tao ay makasalanan at walang maaaring makakatubos at walang makakapagbigay kasiyahan ng loob ng Diyos, kailangan Diyos din ang magkatawang tao at maging masunurin hanggang kamatayan upang sa kanyang kamatayan maibsan ng puot ang Diyos sa bawat isa sa atin, sapagkat ang puot niya ay napunta kay Kristo. Ito po ang sabi sa Hebrews chapter 2 verse 17. Ganito po sabi, kaya dahil sa puot ng Diyos sa kasalanan na nasa tao, kaya kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay. Kailangan daw si Kristo na Diyos
ay maging katulad ng kanyang mga kapatid sa lahat ng bagay. Kaya nga sinagkatawang tao. Upang maddaman niya ano ba ang buhay ng tao. Upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari o tagapamagitan sa mga bagay na nauko sa Diyos upang gumawa ng handog na pagtubos sa mga kasalanan ng mga tao. Bakit ginawa ni Kristo na siya magkatawang tao? Upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauko sa Diyos. Alam niyo, kung si Kristo, ang Diyos, hindi nagkatawang tao, hindi na maunawaan ang ating damdamin, hindi na maunawaan ang ating kahinaan, hindi na maunawaan kung bakit lagi tayo nagkakamali. At anong magagawin ng Diyos kapag tayo nagkasala? Pum! Pero dahil dyan, si Kristong Diyos nagkatawang tao para maunawaan ang ating kahinaan. Nang sa ganoon, siya'y tapat na maawa at umunawa sa ating kahinaan. Kaya kung sabihin, hindi ako naunawaan ng Diyos sa hirap ng aking buhay. Naunawaan ni Kristo sapagkat siya yung unang nakadama nito, yung paghihirap, bago tayo. Kung sinasabi mong ikay maraming problema, naunawaan ni Kristo yan dahil una siyang nagdusa sa krus at namatay. Kaya yung lahat ng ating hirap na darama, kung sabihin hindi alam ng Diyos, una siyang nakakadama. Kaya nga siya ay mahusay na tagapamagitan natin sa Ama. Sa iyong kasiyasiyang pampalupag loob sa kanyang mga tao. Kaya nga ang Diyos, siya yung matuwid na Diyos na magpapatawad sa isang makasalanan. Alam nyo, justification, isa lang justification, napaka-laki pong salita yan. Ang ibig kong sabihin yan, inaari kang ganap. Ibig sabihin, ikaw ay tinuturing na hindi kailanman nagkasala. Kaya ba yung pardon? Kaya ba yung pagpapatawad? Kapag ikay nakulong, pardon ka, nananatili ang record mo, convicted criminal ka pa rin. Pero sa hustisya ng Diyos, kapag ikay tumanggap kay Kristo at sa kanyang hukuman, sinabi ng Panginoon, ikaw ngayon ay inaring ganap. Ibig sabihin, wala akong nakikita kasalanan sa simula pa naman ng buhay mo. Sapagat ang nakikita ko ay ang kamatayan ng aking anak na nasa sayo. Ibig sabihin ng inaring ganap, hindi ka talaga nagkasala kahit kailan. At ang Diyos, matuwid siya na ituring kang ganon. Kaya kung ating titignan sa isang masyadong malapitang obserbasyon, paano nagiging matuwid ang Diyos gayong pinatawad niya yung makasalanan? That's unfair. Kaya mo, masabing matuwid ka, mayroon kang pinapanigan, dapat papunta yung impyerno, sabihin mo, inaring ganap kita. Kaya nga, kung mayroon kayong anak, ay mga tao, halimbawa, kasamang ng nakaw yung anak mo sa mga barkada, at sasabihin ng husgahan, kayo, makasalanan kayo, pero ito, wala akong nakita kasalanan sa kanya. Bakit hindi ko kulong? Ano sasabihin ng mga tao? Unfair yan. Hindi matuwid yung justice niyan. Yung justice niyan, hindi yan matuwid. Ganun ang kalagayan ng Diyos. Matuwid ang Diyos sa iyong pag-aaring ganap. Bakit kaya? Dahil yung justice ng Panginoon, yung kanyang batas, ginastify niya ito sa pamamagitan ng pagsuko ng kanyang anak na mamatay sa krus alang-alang sa mga taong patay sa kasalanan. Kaya matuwid ang Diyos na mag-justify sa iyo, not because of your goodness, but because of the blood of His Son, Jesus Christ. Tutusin sa atin kahit ano pang iyak natin ng ating pagpapatawad, hindi tayo karapat-dapat. Hanggang ngayon, kahit sabihin ko, ako'y banal, ako'y pastor, sino maniniwala sa inyo? Hindi, walang maniniwala sa akin. Kahit na ako'y wala akong nagawang kasalanan, walang maniniwala sapagkat hindi kayo Diyos. Ang tingin nyo sa akin, ang tingin natin sa isa't isa ay makasalanan.
kahit na ikay Kristiyano na. Pero ang tingin ng Diyos, Ama, sa isang makasalanan na tinubos ni Kristo, walang makitang kasalanan ng Ama, kundi ang banal na dugo, ang righteousness ng Christ, ang siyang nakabili sa Kanya. Kaya sabihin ng Panginoon, He is just. Talagang just yung magsabi sa iyo, you are justified. Kaya kaya kang patawarin ng Diyos sa lahat ng iyong kasalanan dahil sa Kanyang walang hanggang layunin, dahil sa Kanyang mabiyayang panustos, dahil sa Kanyang kasiyasiyang pampalubag-loob sa ating kasalanan. At pang-apat, mapapatawad ka ng Diyos sa iyong kasalanan dahil sa Kanyang Ebanghelyo ipinapangaral. Dahil sa Kanyang Ebanghelyo ipinapangaral. Mga kapatid, baka sabihin nyo, kayo'y pinatawad na ngayon dahil naniwala ako sa sinabi ni Pastor Paul. Pero hindi. Lahat ng katotohanan ito ay hindi sumulpot sa tenga mo. Ang lahat ng katotohanan ito ay mula sa katotohanan napapakinggan at binabasa mo sa Ebanghelyo ng Diyos. Kaya nga, ang pananampalataya sa ginawa ni Kristo ay manggagaling lamang sa iyong pakikinig na ipinapangaral na Ebanghelyo. 1 Corinthians chapter 1 verse 17 to 21. Ganito ang sabi. Nasabi ni Pablo, sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang magandang balita. Kaya ang bautismo po, hindi na kapagliligtas yan eh. Ang bautismo, ginagawa yan ng mga taong naligtas na. Dahil ang kaligtasan nagmumula sa kaalaman ng katotohanan na ipinapangaral ng Ebanghelyo. Kaya sabi ni Pablo, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang magandang balita. Hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita. Tingnan nyo, maring nasanayan kayo hindi makinig dahil direkta ang preaching, pero mas gusto nyo maganda, mahusay na pananalita, talagang ma-apply ang espiritu ninyo. Ang sabi ni Pablo, hindi yun ang paraan, kundi pagtanggap sa Ebanghelyo. Upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. Kung doon kayo nagka-interes sa ganda ng husay sa tao na talagang may impluensya, kilala, guwapo, at sino pa man, ano pa man ang itsura niya, magandang malaking iglesia, hindi nang matay ng kaligtasan sapagkat naaagaw po ang kalordian ng krus ni Kristo. Kaya nga simple. Verse 18, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Ibig sabihin, the message of the cross, kung paano namatay si Kristo, bakit namatay si Kristo, baliwala ito sa mga mapapahamak. Ang gusto nila, masaya, palakpakan, lundagan. Yun ang gusto nila. Yun ang Ebanghelyo sa kanila. Pero hindi yun ang Ebanghelyo, kundi ang mensahe ng krus ni Kristo. 19, sapagkat nasusulat, aking wawasakin ang karunungan ng marurunong at ang pag-unawa ng mga matatalino ay aking bibiguin. Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang eskriba? Nasaan ang bihasang makipagtalo ng panahon ito? Hindi ba ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos, hindi siya nakilala ng sanlibutan sa magitan ng karunungan ng tao. Ngunit kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. See? Through the foolishness of preaching, doon lamang magliligtas ang Diyos at hindi sa suwabe na mga pangangaral na gustong-gusto ng mga tao dahil makikita how to be a perfect, to be a successful businessman, how to be ganito, yun ang kanilang ano. Hindi yan ang gospel. Ang gospel kailangan maligtas muna at pagkatapos sa kaituro how to be a good father, how to be a businessman, yun ang kasunod. Pero sa kaligtasan, gospel must be preached. Then 21,
22, sapagkat ang humahanap sapagkat ang mga Hudyo humingi ng mga tanda at ang mga Griego humahanap ng karunungan. Subalit pinapangalan namin ang Kristo na ipinako sa krus, na isang katitisuran na mga tao humahanap ng himala at katitisuran at kahangalan sa mga taong mahilig maghanap ng kahusayan, mga hintil. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging ikaw ay hintil, maging ikaw ay Griego, maging ikaw ay maging Hudyo, ang sabi dyan, kanila na mga tinawag, ang si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So, ang karunungan ng Diyos, ipinapangaral. Ito yung magbibigay sa iyo ng kaalaman kung sino si Kristo, kung paano ang walang hanggang talayunin ng Diyos, itinakdala ng Diyos sa kalangitan, at sa takdang panahon, sinuko niya kanyang bugtong na anak upang mamatay kapalit mo sa iyong kaparusahan. Yan po ang Ebanghelyo. Gumawa ang Panginoon ng simpleng kasangkapan upang tawagin ang kanyang mga pinili. Hindi sa husay at laki ng mga building ng mga iglesia, hindi sa dami ng mga umaten. Yun ang paraan ng Diyos para tawagin ka na maging Kristiyano. But a simple way to all His elect, ito'y sa pamamagitan ng totoong pangangaral ng Ebanghelyo. Romans 10:13 to 17. Ang sabi po, Romans 10:13, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Kung ang mga preaching kasayahan, mga pasok-asukan na yan, mga deliverance na yan, that is not the gospel. Paano nilang makikilala si Kristo kung walang nagtuturo? At paano nila makikilala si Kristo kung walang pangangaral? Ang sabi dyan, verse 14, at paano sila makapakinig kung walang mga ngangal? Verse 15, at paano sila mangangaral kung hindi sila sinuko? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita, ng mabubuting bagay. Subalit hindi lahat ay susunod sa Ebanghelyo. Sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita? Only those who receive saving faith from what? From the gospel, hearing from the gospel. 17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pagkikinig at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Now, take note. Ang pananampalataya ay hindi galing sa malaking balita na itong malaking grupo. Ang pananampalataya ay hindi nagmumula dahil sa dami ng mga umaten. Ang pananampalataya ay hindi napapatay sa ganda ng mga activities, kundi ang pananampalataya ay dumating sa magitan ng pangangaral ng salita. Turbobetis. E yun po hinahanap ng mga tao ngayon. Ay mas totoo ito, mas marami kami. Tsaka maganda yung pastor namin, galing, pusay. At tsaka dami naman yung activities mo. Ako, member ng choir, ako, ganito. Mayroon kami mga grupo-grupo, ganyan. Pero, ang tanong natin, may tumuturo ba si Kristo? May tumuturo ba ang Ebanghelyo? Pero ang Diyos, gumagamit siya ng simpleng kasangkapan upang tawagin ang kanyang mga tao tungo sa kaligtasan, walang iba kundi ang Ebanghelyo. Pangangaral ng Ebanghelyo. Alam nyo, hindi naman na yung lugar, hindi tayo atin sa malaking grupo. Na masama at kasalanan ang umatin sa malaking grupo. At sa masasaya at mayayamang grupo, hindi po. Sapagkat tandaan natin palagi, saan man naroon ang mga tao ng Diyos, mga tinakda ng Diyos, sino man sila, darating ang Diyos upang mag-intervene sa buhay nila. Darating ang Diyos upang
Mag-cross kayo ng landas. Kahit saan ka pang relihiyon naroroon. Dahil ang pagkakapili sa iyo, pagkakatawag sa iyo, batay sa kanyang eternal election. Sa kanyang pagkapili, buhat pa sa walang hanggang pasimula. Darating ang tayo. At yan ay pinatutuhanan ng Biblia. Marami po kasaysayan dyan. At kayo rin makapagpapatunay sa inyo. Saan tayo nagmula dati? Ano ang nangyari sa inyo? Anong uri ng buhay kayo noon at ngayon? Mayroon kayong pagbabago. Mayroon kayong tinalikuran. Mayroon kayong iniwanan. At mayroon kayong mga pinanguyan. Sapagkat yan ang tanda na isang bagong nilalang kay Kristo. Kaya ang tanong natin, mapapatawad ka ba sa kasalanan? Of course. Mapapatawad ka. Dahil ang pagpapatawad ng Diyos, batay sa kanyang walang hanggang layunin, batay sa kanyang mabiyayang panustos, batay sa kanyang kasiyasiyang pampalubagdo, at batay sa kanyang ibanghelyong ipinangalas. Nawa po sa ating pong pag-take ngayong hapon ng elemento ng Lord's Supper, yun ang ating dalhin sa ating puso. Hindi po tinapay makapagbabago ng buhay mo. Hindi ang pag-inom mo ng katas ng ubas ang makapagdiligtas sa iyo. Lahat yan, wala pong bahagi sa kaligtasan. Ngunit, lahat po ng ginagawa natin ito ay ating binabanal sa ating puso sapagkat may mensahe tayong dapat maalala dyan. Nang tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo na nagpayupay sa krus. At ito'y nagkagutay-gutay sa tindi ng pagdurusa. At kung ito'y ating sinasampalatayanan, parang ginagawa natin ang ating panampalataya sa magitan ng pagpitas natin sa isang tinapay. Tayo'y nakabahagi sa kanyang katawan. At kung paano ang kanyang dugo nagdumanak doon sa krus ng Kalbaryo at sinampalatayanan natin siya, yun ang makapaglilinis ng ating kasalanan, parang isinabuhay mo ito sa pag-inom mo ng prutas na ito. Ininom mo ang kapatawaran ng iyong kasalanan. Pero hindi yan ang makapagpapatawad, kundi aktong panampalataya mo sa dugo ni Kristo na nagbayubay sa krus. So, mayroon bang kasalanan pwede madlang sa pakikipag-isa natin sa Lord's Supper? Wala. Kung mayroon bang kasalanan, i-confess natin. Sapat ang biyaya ng Diyos na tayo kanyang tatanggapin at pagkatawarin. Ay wala. Panginoon, salamat po sa inyo pong biyaya na yung hapon na kung saan ipinakita po ninyo ang biyayang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Grabe at sobra, Panginoon, ang biyayang ito na wala kami may dahilan na aming itago at intimate anumang pong kasalanan, kundi Lord, mabiyaya kayo na maaari namin ilapit ito sapagkat ang pagpapatawad ninyo ay nababatay po sa iyong walang hanggang layunin, nababatay po sa inyo pong mabiyayang panustos, nababatay po sa iyong kasiyasiyang pampalubag loob at nababatay po sa aming pong pagsampalataya sa Ebanghelyo na ipinapangaral. Maraming salamat, Panginoon, na mayroon kaming darayaan ngayon na ganapin at tanggapin ang pinagbilin sa atin ng Panginoon na habang kami naghihintay sa kanyang muling pagparito ay gagawin namin ang Lord's Supper nito bilang pag-alala ng kanyang dakilang kaligtasan at katubusan isinagawa sa amin. Nawa tanggapin namin ito ng buong panampalataya at may kabanalan sa aming mga puso.